Bigay ng pera, hindi natututo ang tao dahil hindi niya nararanasan ang hirap ng pagsisikap para kitain ito. Narito ang ilang dahilan kung bakit hindi ito magandang gawain. Una, hindi natututong maging responsable. Kung lagi umaasa sa ibinibigay ng iba, hindi natututo ang isang tao kung paano humawak ng pera ng tama. Hindi rin siya natututo kung paano mag-budget, magtipid o magtrabaho para sa sarili. Pangalawa, nagiging umaasa at tamad. Kapag sanay na siyang binibigyan palagi, maaring hindi na siya magsumikap para sa sarili. Nagiging ugali na lang ang umaasa sa iba kaysa gumawa ng paraan para kumita. Pangatlo, hindi naiintindihan ang tunay na halaga ng pera. Ang perang madaling makuha ay madaling gastusin. Kung hindi niya ito pinaghihirapan, malamang hindi niya ito pinapahalagahan. Madalas itong nauuwi sa luho at hindi sa mas mahalagang bagay tulad ng ipon o negosyo. Pangapat, pabigat sa nagbibigay. Ang taong laging nagbibigay ay napapagod din. Kapag nauubusan na siya ng pera, sino naman ang tutulong sa kanya? Hanap ng solusyon. Kapag palaging may nagbibigay, hindi nag-iisip ng ibang paraan ng tao para kumita. Halimbawa, kung lagi siyang binibigyan ng pambayad sa utang, hindi niya matututunan kung paano umiwas sa pangungutang. Ano ang mas mabisang gawin? Turuan kaysa bigyan. Imbis na basta magbigay ng pera, turuan siyang maghanap buhay o humawak ng pera ng tama. Tulungan sa tamang paraan. Halimbawa, kung nangangailangan siya ng pera, imbis na bigyan agad, turuan siyang mag-budget o magtipid. Huwag hahayaang masanay. Pwede namang tumulong pero dapat may limitasyon at hindi dapat maging pangmatagalang ugali. Ang pagtulong ay mabuti, pero kung sobra, nakakasama ito sa taong tinutulungan minsan, mas magandang turuan silang tumayo sa sariling paa kaysa patuloy na umasa sa iba.